bukod pa po doon sa pendency ng aking asylum, meron nga pong konbensyon. Ang tawag pa nga, Vienna Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers. Dito po linagdaan ng mga bansa ang karapatan ng mga refugees at asylum seeker sa Vienna mismo. Kaya siguro naman, alam ng mga taga-Vienna kung ano nakasaad doon. Paulit-ulit ko na pong sinasabi, ang pangunahing karapatan ng isang asylum seeker gaya ko ay ang right to non-refoulement. Ibig sabihin, hindi po ako pwedeng ibalik doon sa bansa na aking pinanggalingan dahil nga po sa well-grounded fear ng panggigipit na politikal. Malinaw po yan. Hindi po pwedeng ma-deport dahil kasapi po ang Austria habang hindi pa po natatapos ang aking asylum application sa Austria. Ayan po, napanood po ninyo ang video ni Harry Roque. At kahapon lang po yan inilabas sa social media. At ipinaliwanag nga niya dyan sa video na yan na kung ano yung red notice at ito ba ay nagsisilbing isang warrant of arrest para siya ay automatikong arestuhin sa Vienna, Austria kung saan kasalukuyan siyang namamalagi. Okay, but before anything else, to give you a brief background about Harry Roque, dati po yung professor ng Constitutional Law at International Law sa University of the Philippines. Sayang nga lamang at siya ay napasama sa grupo na ayaw ng taong bayan. Anyway, magandang araw po sa ating lahat. At ngayon po ay hihimayin natin ang konsepto, yung concept ng International Police Red Notice. Gagamitin natin yung kasalukuyang pahayag ni Harry Roque. At ayon nga sa kanya, doon sa kanyang video na ating pinanood kanina, yung pinaka-importanting part lang ay ang sabi niya, ang red notice ay hindi po yan arrest warrant. Okay, so technically, tama po yung pahayag ni dating presidential spokesperson na si Harry Roque na sa ilalim ng international law, ang red notice po ay isang request o pakiusap sa mga law enforcement sa buong mundo na hanapin at pansamantalang arestuhin ang isang tao habang iniintay ang extradition. Excuse me. Ang red notice po ay hindi automatikong utos ng pag-aresto na gaya ng warrant na galing sa ating mga lokal na hukuman. So, dito sa kaso po ni Harry Roque, yung domestic warrant po, yung warrant of arrest na inilabas ng ating lokal na husgado, ito po yung magsisilbing patayan for the issuance and the release of the red notice. Gaya ng tinalakay natin kanina, hindi pwedeng magkaroon ng red notice kung walang domestic warrant of arrest. So, kumbaga parang cover letter lang yung yung red notice. Sa ilalim yung naka-attach yung domestic warrant of arrest. Without the warrant of arrest, walang red notice because that is the legal basis for the issuance of the red notice by the international police. So, bago makahingi ang Pilipinas ng tulong sa Interpol, kailangan munang may inisyong warrant ang isang judge sa Pilipinas laban sa subject of the red notice. So, tingnan natin itong kaso ni Harry Roque. So, sa kaso po ni Harry Roque, binanggit niya na ang basihan ng panggigipit sa kanya ay ang mga kasong non-bailable na offense na isinampa laban sa kanya. Ang mga kasong ito ang nagigimit siya ngayon para humiling ang ating gobyerno ng red notice. Pero dito mukhang hindi ako mag-agree kasi hindi naman non-bailable offense yung mga kasong naisampa sa kanya kasi qualified human trafficking yun That is a non-bailable offense. So baka ibang kaso siguro yung nasa isipan ni Harry Roque kasi pag qualified human trafficking, seryoso at malaking krimen yan na hindi pinagbibigyan na makapagpiyansa ang akusado the moment inaresto na siya. Okay, so tingnan natin yung issue ng teritoryo at jurisdictional sovereignty.
So dun sa video, ipinaliwanag ni Roque na ang red notice ay hindi automatic na ipinatutupad sa ibang bansa. Particular dun sa European Union. Yung Vienna kasi, Austria, parte yan ng European Community eh. Yung mga nag-i-issue ng Schengen visa, na kung saan yung Schengen visa na yan will give you the privilege na makaiikot sa buong Europa except for UK, na hindi na humihingi ng visa sa bawat bansa sa within the European Community. Okay? So dito, dahil ang bawat bansa dyan sa Europa ay may sariling soberenya, ay masusunod dito yung batas ng Austria. Kahit may red notice, ang local court pa rin ng bansang kinaroroonan ng tao, in this case, no, yung Austria o Netherlands ang magpapasya kung susundin ang request na ito. Uulitin ko po, yung red notice po ay kahilingan po coming from the country of origin of the suspect or the accused. So dito tinitingnan ng mga foreign courts kung ang kaso ba ay may political motivation. So na siyang ipinagbabawal sa ilalim ng Article 3 ng Interpol Constitution. So may sarili ding constitution yung Interpol. Excuse me. So tingnan natin yung sinasabi ni Harry Roque na protection ng asylum at na non-refoulement. If you will remember, previously, almost a year ago na, no? Simula pa yata nung June or July to, nung tumakbo na si Harry Roque dyan sa Europa. Pinag-usapan na po natin itong doctrine of non-refoulement. So, isang mahalagang bahagi ng lecture na to ay yun nga binanggit ni Roque tungkol sa pagiging asylum seeker niya. Ando doon po sa video, di ba, kanina. Kung gusto niyong panoorin ng buo, nando doon naman yun sa kanyang vlog, no? At dinitalye niya ang usapin tungkol dito sa pagiging asylum seeker niya. Sa ilalim po kasi ng international human rights law, may tinatawag tayong right to non-refoulement. Ano po ibig sabihin nito? Ulitin natin, last year diniscuss ko na to. Ang ibig sabihin po nito, hindi pwedeng ibalik ang isang tao sa bansang pinagmulan niya kung may malinaw na panganib o well-grounded fear ng panggigipit or political persecution. So, dito habang pending or habang dinidinig pa ang kanyang application para sa asylum, nagsisilbi po itong legal na harang laban sa anumang pag-aresto o deportation na magmumula sa isang red notice. So, tama si Harry Roque doon na nagse-serve siya sa legal hindrance sa anumang attempt to arrest, no, the asylum seeker. At kaya malakas ang loob ni Roque na magsalita ng ganon. So, may legal basis yung sinasabi po ni dating presidential spokesperson Harry Roque. So hindi naman siguro magsasalita ng ganyan basta-basta yan dahil yan international lawyer yan si Harry Roque. Ang mahusay yan. At kaya nga lamang napabilang sa grupong hindi ka aya-aya ngayon. Okay, sa madaling salata, bagamat ang red notice ay makapangyarihang tool para sa international cooperation, ito po ay nananatiling subject to local laws ng Austria at international treaties para sa proteksyon ng karapatang pantao. International treaties, yung binanggit din niya, yung Vienna Convention. Yung Vienna, dyan nga ginawa at pinirmahan yung treaty, no, na ini-invoke ni Harry Roque. Vienna, capital of ng Austria. So, tama din sinasabi niya na yung red notice hindi ang warrant of arrest. Ulitin po natin, ito po ay isang kahilingan para sa provisional arrest. So, kahilingan, hindi siya automatic na magte-take effect parang isang warrant of arrest.
So, dito kailangan ng warrant coming from the domestic or from the country of origin. Dapat may valid warrant mula sa Pilipinas bago ito ma-issue. Pero in this case, meron naman valid warrant to pares. Ang pagkakaalam ko for the case of qualified human trafficking. So, may basihan. Pero tingnan natin kung may issue nga. So, dito pwedeng harangin ng mga asylum laws at human rights conventions ang implementasyon nito sa ibang bansa. Ito yung ini-invoke ni Harry Roque, yung mga human rights convention, yung mga international treaties na mismong dyan pinirman at isinagawa sa Vienna, Austria. Okay, so para sa pagtatapos ng ating lecture ngayon, mahalagang linawin ang boundary sa pagitan ng legal na katotohanan at operational reality ng isang Interpol Red Notice sa konteksto ng naging pahayag ni Harry Roque. So lilinawin po natin na wala po tayong kinakampihan dito at pinaliliwanag po natin ano ba ang ibig sabihin nitong Red Notice vis-a-vis with the existing international treaties, international human rights convention at lahat-lahat yan pinagsasama-sama natin. Hindi lang tayo nakatutok sa isang batas, kundi pinag-aralan natin yung kabuuan ng kasong ito ni Harry Roque. Okay. Summarize natin. Gawa natin conclusion para maging malinaw na lahat. So dito meron 3 huling punto na dapat nating tandaan. Balik tayo. Red Notice. The Red Notice ay authority to cooperate ang ibig sabihin. Hindi ito order to arrest. So, ulitin natin, tama si Harry Roque sa pagsabing ito ay hindi isang arrest warrant sa tradisyonal na kahulugan. Okay, so sa ilalim po ng batas ng maraming bansa, lalong-lalo na dyan sa European Union. Madaming bansa yan. Pag sinabing European Union, nandiyan dyan ng Austria, nandiyan ng Germany, Netherlands, France, Switzerland, ang dami niyan So, yung red notice ay nagsisilbi lamang na abiso. Kaya nga red notice, abiso. Ang kapangyarihang mga aresto ay nakadepende pa rin. Okay. Kabe-breakfast ko lang kaya nag-barf ako. So, yung kapangyarihang mag-aresto ay nakadepende pa rin sa kung kinikilala ba ng lokal na bansa yung notice na yon bilang sapat na basihan para sa provisional arrest habang iniintay yung extradition papers. Okay? So, yung kasing asylum ni Harry Roque, naging legal shield niya yun So, dahil ang Red Notice ay pinapatakbo ng Interpol, isang isang neutral na organization. Mahigpit nilang ipinagbabawal ang paggamit nito para sa usaping politikal. Dito banat ng banat si Harry Roque. Political persecution yan Ganun ang sinasabi niya. Pero para sa atin, hindi political persecution to. Kasi bago ka pa tumakbo, may kaso ka na rito sa Tarlac Diba yung human trafficking. So, kung ang isang tao ay nakakapag-apply na ng asylum o nakapag-apply na ng asylum, ang bansang kinaroroonan niya ay obligadong duminig muna sa kanyang claim ng political persecution. Hanggat hindi tapos ang prosesong ito, ang Red Notice ay hindi muna maipatutupad laban sa kanya. Ayan. Kaya malakas ang loob niyan. Meron siyang legal shield. Kaya nakakapagsalita siya ng ganyan sa kanyang mga video. At syempre, abogado to, international law expert to, versus someone from the administration na hindi naman abogado at walang background sa batas. So, kaya minsan tinitira niya pabalik May rest back siya palagi. Okay? Bagamat hindi ito direktang warrant, ang Red Notice ay nagiging mitya ng extradition process. Kung sakaling matanggihan ang asylum application ng isang subject, ang subject dito si Harry Roque, yung Red Notice na yan ang magiging mabisang basihan upang siya ay
pigilan sa airport o sa anumang border crossing at tuluyan ng ibalik sa Pilipinas upang harapin ang warrant na inisyu ng ating mga lokal na hukuman. Okay, so pwede pa ding mapabalik dito. Pero hindi automatic. Gaya nga ng sabi ni Harry Roque. So maliwanag at siguro naman naiintindihan nyo na at nagkakaroon na kayo ng background kung bakit ganyan magsalita si Harry Roque at parang ang yabang-yabang. May katotohanan po yung kanyang sinasabi at hindi magsasalita yan ng basta-basta, no, without any legal basis. No, may ginagawang bahay dito sa may-amin kaya naririnig niyo yung pukpukan ng martilyo. Okay, sa madaling salita, ang red notice po ay hindi magic paper na agad nakakapagpakulong, no, o makakapagpakulong kay Roque sa ibang bansa. Ngunit ito ay isang permanenteng marka sa kanyang record na naglilimita sa kanyang paggalaw sa labas ng bansang nagbibigay sa kanya ng proteksyon doon sa Austria. Hanggat may valid warrant sa Pilipinas, mananatiling aktibo ang request na ito sa mata ng International Committee at sa mata ng international law. So, dito na naman po, ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno, hanggang sa susunod na episode. At huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel, Attorney Rene Bueno, The Law and Beyond. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your